we are back. Good afternoon. So today is November 20, 2025. 4:37 PM. So mayayag tayo dito. Ito ay liquid damage. So yung title natin ay Lenovo IDEA battery. Okay. So liquid damage to, nakatuluan siya dito. Mali na diagnose na ito ng ating technician sa taas. So liquid damage niya. Then naka-open na rin yung likod niya. Ayan. As you can see, ito yung liquid damage sa likod. Yan ang mark ng ating technician. So silipin natin yun sa microscope. Yung issue na yan. Okay. So let's see. This is the main problem. So hindi ko pa naman ito natadiagnose. Technician yung nakaano dito. Yung nag-check. So let's see on microscope what is the problem. So layers microscope inspection. Ayan, may mga story na rin. Inspection natin. Kung saan yung tinamaan. So may power daw ito. Liquid damage lang siya. Ito. Damage ko na to. Ayan, as you can see. Yan yung tama. Yung area lang naman na yan. I hope malapit siya sa CPU. Pero sana hindi nadali. I think basic lang to. So remove natin yung battery. Yan yung mga JD. So basic diagnosis, basic repairing process, let's start. So I think putol-tuloy niya na ito. Pa. Liquid damage talaga siya. So take muna tayo ng picture para may send sa customer. Snapchat. Dalawa lang naman yan. Lang naman. Yan ang gamitin na natin ay cotton buds. Hindi masyado basa. I think itong IC na ito yung medyo tinamaan. Okay, so sino itong boyfriend? Driver ito guys, driver. Driver IC. So sa CPU, so ginamit yung driver. Ang problema nito, baka wala akong parts, spare parts. Kaya lang, mahirap nito pag tago sa kabila. Kasi no-display siya eh. Pag tumago sa kabila, kayari.
Tower naman daw ito guys. Wala nang display. Meron ko din sa ating technician. Connected pa naman. Maliban na lang kung sira ang driver. Nakita ko na sira, so check natin using multimeter. Sabihin ko na lang kasi wala tayong monitor sa tester. So reading lang naman using tide mode. So ito yung driver. So let's check. So 0.600 siyempre ito yung corner. Paano mag-di-shorted guys? 0.6. So dual MOSFET pala to. So this is a dual MOSFET. No? Dual ba? Parang dual eh. Ito isa dual. Ito. So dito. Ito. So hindi. Ito. May dual eh. Okay. So tingnan natin itong resistor ko. May function ko. Ito kasi yung nabasa. Ay, wala na. Remove na pala siya guys. Ito, not connected. So, makapansin nyo. Marami naman tayo nyan 2R2. It's fine 2R2 kahit sa test sa motherboard mo. Okay. So, 2R2. Resistor. Ito kaya isa. Itong na-liquid damage na ito. Mas buhay pa. Mas buhay pa yun guys. So matindi yung tama dito. 2R2 kahit sa sa board ng ano meron yun ito 2R2 yan sa this ano to guys video card dami na dito 2R2 yan so nalibig na natin yung ano ito buhay pa naman ito fuse din may mga fuse naman siya so saan ang ating flux ay flux natin ating panghinang lagyan muna natin siya na
Diliktad na. Bahala ka kung ano gusto mong posisyon. Pwede naman eh. Diliktad siya. Okay. Pwede yan guys, kahit baliktad. Yan lang naman yung tama. So, hindi ko lang alam guys sa likod kung may damage. So, hindi naman shorted guys eh. Pa-checking dito sa area na to. So, testerin natin ang fuse. So, may reading tayo, 0. Yung reading ng fuse natin ay 0. So, of course, this is 2R2. Kaya, tama. So, 2R2 nga. Anong bigay siya? 2R2. Okay. 2 ohms. 2R2. 2 ohms. Kasi 0. Tapos pabalik. Dalawa yung 0. Dito ohms siya. Diba? Okay, let's try. Let's plug in the device. So, let's plug in the charger. Okay. So, BIOS, intakin BIOS. So, let's plug in the device. Dahil ito, may light pa to. Oh, wala. So, walang ilaw. So, wala to SSD. Signal light ba? Charging. So, wala. Anong power? Power on? Ano, power pala to. Ano power? Buhay na ba? Check natin kung may output. So, read natin ang voltage. So we have no voltage. So, wala pumapasok na voltage guys. So, check natin ang charger. Aha, sira ang charger din guys. Naka-plug na to eh. Ay, sala. Nakapatay pa pala. Okay, let's plug in the device. So, we have a charging light. Oh, wala. So, let's tester natin dito sa likod. We have 20 volts. Okay, let's power on. Let's power on the device. Let's power on. Saan bang ano ito? Wala. Let's power on. Yan, may lightning. Blinking. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Continuous blink, pero hindi ka CPU. May display na. Okay. Continuous blink. Yun, may display na. Ayan guys, so as you can see, continuous blinking pala ito. Yan, so nakapaalog pa yung ano. So
meron na tayong display. Kasi na-display ito guys. So yung tama nyo sa resistor na 2R2 lang yung na ma-remove natin gawa ng no connection. So enter natin. Okay, so siyempre may lalabas siya na ganyan. Default use Okay, power off natin. So okay na. It's perfectly working. Okay, let's plug natin yung alam ko drain ng battery nito. Kasi kung liquid damage. So ito lang naman yung liquids guys, yung tama. So nalinis na natin isang IC. So yung kasi nito ay kinuha yung M.2. So nakasealed pa siya guys, hindi pa nabubuksan. Yan. So liquid damage lang naman siya. So hindi na natin siya gagalawin. So my job is done. Ang oras natin 16 minutes. Okay, so yun lang. So diniagnose kasi ito ng ating technician, Tech John Lloyd. So yan. Okay na. So pwede na itong return sa owner. Okay, so check natin yung yung kanyang kung mayroong laman itong battery. Okay, drain nga siya, as you can see 0.025. So tulungan natin siya, i-charge natin via technique. Tingnan natin kung mag-charge naman siya, pero drain siya. Okay, plug natin. Already plug the charger, so let's test if it's still charging or not. Okay, let's check. Okay, so 0, tumataas yung ating ampere. Yan, 6.64, 6.7, 6.80. So ang ating battery ay, so we need to charge 7.68. Okay. Ayan, 7 na. So mabilis naman guys ang charge. Ayan. So hindi ko mapakita man yung pero improve natin yung ating mga camera. Okay, 7.17. So ang record ay 7.68. Okay. Tumaas naman guys, galing kasi siya ng 6 volts yung ating battery. So it's working. So ito yung mga coil na ito. Tester natin para may idea kayo. Itong coil na ito ay sa battery. Ito naman ay sa 5 volts. So test guys, check nyo na lang sa 5 volts. And this is a 3.3. Magkatabi lang siya. Yan, para may idea kayo sa 5 volts always saka 3.3 always. So yun yung basic 3.3. Yan yung kasi mga present. Siyempre yung ating mga tinatawag natin primary rail, yung may capacitor guys. Nakita nyo itong mga capacitor na to. Yan yung 5 volts rail. So ito, so may supply siya guys. Yung nawalang supply pala natin ay 5 volts. Nawalan ng supply yung isang ating MOSFET, yung isang ating driver IC ay nawalan ng supply na 5 volts. Yan. So ito siya guys, yung baliktad. Yung tinitester ko. Yan. Hindi man kita. Yan. 5 volts yung nawalang supply, hindi siya kaya siya walang display. Pero guys, maswerte pa din at hindi siya anong tawag dito, hindi siya pumutok yung IC kasi hindi masyado nagastusan yung may-ari. Okay, bali yung may-ari nito ay medyo nagtatrabaho sa gobyerno. Yung may-ari, ayan, nagtatrabaho sa gobyerno, medyo kuripot din yung may-ari kasi ayun, hindi nagkaikis sa chatting yung aking staff dun sa pricing ng repair. So medyo ayaw niya magbayad ng kaukulang tamang price dito sa repair na ito. Kaya nabigay lang natin siya ng murang repair doon sa naibigay ng ating staff kasi nagka-problema sila eh. Yan.
So pinare-return ng may-ari, pinababayaran yung shipping fee niya, return na lang daw. Pero guys, ito ay i3 ang ating board. Yan. So ayaw ng may-ari sa service charge na binigay ko kasi nagkamali yung stop natin so medyo bago pa lang kasi kaya yan, mura lang naman yung charge nito. Yan, ano magagawa, ganun talaga. So let's power on again para makita natin. Yan, lumabas, linubo. Okay, so nag-charging naman siya. Okay, power off. Okay na. Okay, power on again. Yan, so linubo. Tanggalin natin yung kung mamamatay yung charger. Ito yung charger. Tanggalin natin. Oops, hindi namatay. Ibig sabihin may karga na. Balik natin. Okay, so okay na guys. So power off. Okay, napindot ulit. Power off. Kasi madidrain siya guys eh. Patay na. So yan guys, ang ating repair as of today, November 2025, 4:59 PM. So 15 minutes lang yung repair natin kanina, so naging 20 minutes kasi nag-explain pa tayo. Yan, so ito siya. So return na po natin siya. Yan. So sa bagay, buti naman hindi tayo pinahirapan ng repair na to kahit na hindi nagkaiki yung pricing. Yan. Yeah, so success pa din naman yung repair. Okay, buti si Jack lang, hindi siya nahirapan tayo. Okay, kahit pa paano kumita pa rin naman tayo kahit medyo maliit lang. Kamali kasi yung stop ko, medyo bago lang kaya yun talaga. Sorry dahil nagkamali ang stop natin. Okay, so end na natin yung repair guys. Nakita naman natin ang output kasi wala tong SSD, kinuha ng may-ari. Ayan, so yan muna ang ating repair sa laptop repair. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye for now. Front camera.